yung friendship namin na wala kaming, hindi po kami nagkakainggitan, hindi po kami nagkakainggitan, choose your friends. Kasi either you influence them or you will be influenced by them. Ito isa sa mga ano ko, yung trust eh. Yung sinabi ko, pinakita ko sa inyo yung I want to trust you but I don't. Good morning! Nako, ang dami kong na-miss today. Nakita niyo parang bagong gising lang po ako. Yes po, ako po ay kagigising ko. I woke up at 9:30 a.m. Na-miss ko si Peg. Nakinig lang ako ng replay. First time ko nag-replay. Pero anyways, okay, andito po ako sa front patio. Magbe-breakfast ako. Nag-coffee ako ngayon. At ang aking breakfast is, of course, hindi ako magsisinungaling. Yes. Nilagay ko lang po sa cup ko. Starbucks pa rin yan. Pero, bihira na po ko, hindi na po ako araw-araw. Na-food vlog ko na po itong cheddar, yung bites. Yung tawag dito parang quiche. Ito, hindi ko pa na kasi ito, white naman to. Ay, whites, very healthy to. Whites at saka red bell pepper lang. Alam nyo, masarap talaga kumain dito. Pag muni-muni, alam nyo ngayon lang po ako magko-quiet time. Kasi hindi po talaga ako nagising na maaga. Kasi bakit po ako hindi ba nagising ako ng late? Kasi nga po kami ng Spider-Man, ng asawa ko, last full show. Sabi ko sa asawa ko, remember the first time I came to you here, I visited you, taga Los Angeles, California lang, Los Angeles, California po ako. Tapos, Christmas, nag-spend ako ng Christmas sa, hindi ko pa ho sila biyanan, pero yung mga mamit daddy niya, kababago ko pa lang in-invite mo niya ako dito sa Tacoma para ang tita ko, naka-move na ang tita ko sa naka-move na ba ang tita ko? Basta, kasi dinalo ko yung lola ko pa nung yung pinsan ng lola ko. Nandito sa Tacoma. Tapos yung tita, mami ko, taga dito rin. Kaya lang wala, nasan kaya sila? Hindi ko sila dinalaw noon. So anyway, sabi ko sa kanya, do you remember the time that the first time we our date nasa last full show, umuulan pa, mga ganung oras. Sabi ko gabi, nako Lord, sabi ko magda-drive ako ng gabi. Hirap po ako mag-drive ng gabi. So nagpunta kami sine, then that was the best. I'm telling you, watch this man, kasi that was one of the best Spider-Man we ever watched. Talagang nag-stay kami hanggang sa pinakadulo. Hindi ko na, kung sino manonood ng Spider-Man ngayon, I will not preempt or hindi ko sasabihin sa inyo yung ending. doon lang kami na nabitin doon sa ending. Yung ending na, remember pag end na, tapos maghihintay po kayo ng mga acknowledgement, gano'n. Tayo ang daming tao. Alam niyo, successful tong movie na to kasi nung kumukuha ako ng ticket sa Fandango, di 7 o'clock muna. Nakita ko ang dami. Yung upuan na madalas inuupuan namin ng asawa ko, puno na. So sabi ko, look, there's fully booked. Tapos kaya nga dumating kami sa sinihan, ang dami-dami pong tao. Yung pauwi na, pero yung itong last full show, ang dami-dami din pong mga, mas madami yung 7 o'clock. Though meron pa rin, marami pa rin tao sa So anyway, sabi ko, ang ganda-ganda talaga. Tapos hanggang 1:30, kaya po nakatulog. Ganito na lang po. Tulog, antok na talaga ako. Tapos gumising lang po ako ng mga 5:30 kasi ginising po ako ni Tundar. That's the time that the cats eats. Ang mga pusa ko talaga, on the dot, talagang gigisingin kanila kapag time for them to eat.
no matter you wanna go sleep. Alam mo, nakaano pa ako, nakapikit pa ako. Tapos nung nagising na ako, natulog na ako, hindi ko alam ko na ano si Peng, mga ano na, pero late na eh. 5:30 na ako. So anyway, sabi ko, ano naman mga pusa. Papakita ko nga sa inyo muna ang ambience ng aking background ngayon. Okay guys, dito lang naman, nakaupo ako habang ako ay nagkakape. Yan lang po ang aking habang nakaupo ko dito. Tama lang palang na dito ko nilagay yung Naway, alam mo, 2 weeks from now, meron po kami pa-party. Every year, may annual halo-halo and barbecue sa mga friends ko. Of course, nandiyan sila Maritar sa si Katie, bago kong friends, mga, I don't consider them na para ma-subscriber ko. We became friends. Talagang naging kami. Ayan po, oh. Yan. Yan po ang aking garden. Ito ang aking, alam niyo, nakakatuwa itong hydrangea na yan. Regalo lang po na isang kliyente din yan. Halos lahat ng hydrangea ko po ay regalo lang po ng mga client ko. Tinuro ko na naman kayo. Meron. Meron akong bell pepper. Naubos na po yung mga sili. Ba't kaya iisa-isang sili lang? Ay, nakita niyo yan? Alam niyo, next year meron po akong gagawin. May bag nito. May bagong bili. At saka ito po pinagmamalaki ko ngayon. Ito yung pineapple lilies. Last year, nakalagay nandoon siya banda. Isa lang po sila, maliit na Tapos akala ni Lucci, hindi siya tumubo. Namatay na. Hindi! Nagulat ako, ayan na! So anyway, yeah, ito po ang background ng aking, dito po ako magde-devotion. So thank God for everything that He has done to me. And to, kailangan maging thankful tayo. So, kailangan in every way we have to be thankful sa mga nangyayari sa buhay natin. Today is Monday, August 3. Happy birthday! Nako, shout out ko yung bestie ko. I don't know kung he's watching. Si Dennis kasi best friend ko yan since high school. Buong pamilya namin, from the lolo to my mom, to kami, buong pamilya po, magkakaibigan po. Alam niyo yung sa Pilipinas, yung small town, si mga kumpadre, si ninong-ninang. Pag nag-party po kami, nakakatuwa. Alam mo yung best friend ko si Dennis, yung lolo niya, gustong-gusto niya kaming dalaw magkatuluyan ni Dennis. Para po kaming magkaibigan. Yan ang si Dennis po, yun ang aking partner in crime. Lalo na kasi siya lang po pinapayagan ng daddy kong i-drive ang kotse namin. So, walang problema. Uncle, pahiram ng kotse. Lalabas kami ni Mariton. Walang daddy ko, hindi siya kasi kilala pamilya, magkakilala mga pamilya. O sige, yan. Pag drive kami, ganon. Tapos, yan ang aking partner in crime. Tapos natawa ako nung graduate na kami. Kayo, ito ang topic ko dito, sinong best friend niyo? Ito, ang mga best friend ko, marami akong kaibigan, very close, yun nga, ito isa sa mga ko yung trust yung sinabi ko, pinakita ko sa inyo, yung I want to trust you but I don't, parang ganon. So nowadays kasi mahirap na kumuha ng tunay na kaibigan, hinuba. So, ito nga si Dennis at saka si BFF Joy. Si Joy kasi, yung BFF Joy ko, yan ang pinakamaganda sa aming klase. Maraming magaganda sa klase namin, pero isa siya yung very charming. Di ba na-isplok ko na? Nanligaw sa kanya si Speaker of the House. Ay, pati po si Philip Salvador, nagkagusto mo sa kanya. Kaya ako naging sidekick. Kaya nga sabi ko sa mga anak nila. Kaya lahat ng anak nila, inaanak ko.
pag nagtanong kayo ng love story ng nanay nyo, ako nakakaalam. At ako nakakaalam din ng love story ng tatay at nanay nyo. Nako, napakasarap. Yung friendship namin na wala kaming, hindi po kami nagkakainggitan, hindi po kami, imagine pag nag-JCs kami, of course, isa ako sa magkasama kami, ako yung leader, siya yung pinuputakti, lalo punta kami ng, hindi ko siya nakasama sa Davao, si Manang Cecil lang ang nakasama ko sa Davao, sa Baguio, sa Dagupan, sa Subic. Sabi ko sa inyo, yung mga JCs, di ba, sa JCs, so maraming mga mayayaman, mga businessmen, ganun. Sa Dagupan, grupo nila Benji Lim, alam mo, hindi ko alam kung buhay pa, naging governor si Benji Lim sa Pangasinan eh. So anyway, pagkasama ko yan, syempre pinuputakte. Syempre, ako left behind. Kayo, may kaibigan kayong ganun. Anong feeling nyo? Ako kasi hindi. Love ko si Joy. Doon nung high school, marami siya talagang barkada. Yung barkada niya mga berak, tawag na nga berarat. Ganun. Yan yung mga nagpapatawa lagi, sa comedy. Pero individually, ako kasi mahilig kasi kami mag-travel, gala po kami. Kaya nga po panurin sana, alam mo, hindi ako nung nasa Spain kami, ang dami na, marami po kaming travel together. So, Mother's Day, kasama namin siya sa Davao. Imagine that, Mother's Day ko kasama. Tapos, pag nandoon ako, punta kami ng Coron. Gano'n. Pero yung may birthday ngayon, si bestie ko, si Dennis, kaya kami best friend, kasi nga magkakaibigan ng pamilya, pero siyempre, high school friend ko yan. Tapos yan ang tagapagtanggol ko, pati yung mga naging first boyfriend ko, kay chichismis niya sa akin, ganun ba? Yung pagkamaton ko lumalabas. So yung friendship talaga, until now, friends pa rin kami nila Dennis at saka ni Joy. Pati mga anak, inaanak ko yung anak niya, nasanay makatapos na ng bumalik na sa nursing school kasi ang bestie ko at saka ang asawa niya si Maring, nako, kung alam lang ninyo, alam mo yung pagiging best friend namin ni Dennis, ang talagang alam niyo yung ikakasal na nga siya, yung tatay nga niya, pumunta pa sa akin, may papakasal kami, sabi ko, Tito, yung incest, Dennis is just my brother, ano ba, sabi ko gano'n, hindi pa pwedeng mag-asawang mag-brother, sister, sabi ko gano'n, tapos, nung yun na nga po na nag-asawa na po siya, nagkamali siya, ang kaibigan mo, ang ganito ho yan pag ang isang kaibigan nyo nawala, yung nawala sa landas, sasabihin ko na lang, alam naman ni Dennis yan isang patotoo kasi yan na habang nandito ako sa Amerika, kasi ang pamilya niya nandito na rin sa Amerika, siya lang ang naiwan. So pati lola niya, si Lola Emmy, nandito na sila. Ninang ko kasi tita niya sa Las Vegas sila. Alam niyo po, naalulon po siya sa drugs kasi yung unang marriage siya, hindi sila nagkatuluyan. Tapos may second marriage, hindi naman marriage, meron siya kinasamahan dahil hindi, di ba wala naman divorce, wala naman annulment. So kinakasama niya, may pangalawa siyang kinakasama na drug addict. So na-influence, kaya nga alam niyo, choose your friends. Kasi either you influence them or you will be influenced by them. So, yun na nga, naku, nagkwento ng mami ko, kwento ng mga kaibigan ko, lalo na shout out kay Fe. mga ko din na nagkikwento na umuutang, ganyan. Sabi ko, parang talaga, alam nyo, lumuhod ako talaga sa Lord. Humiiyak ako kasi kaibigan ko to. We know each other since we're young. Sabi ko, Lord, wag nyo hayaan na si Dennis. So habang nagpipray ako, tapos tumawag sa akin ang lola niya. Naku, pag-pray mo naman ang best friend mo, ganyan, sabi sa akin Lola Emmy. Tapos ito na, nung time na yun, nagkikwento sa akin si Dennis, nung time nagkikwentuhan kami, na habang pinagpipray ko siya nung nangyayaring sitwasyon niya, alam niya, sabi niya sa akin, alam mo, best,
habang naglalakad ako, bangag na bangag ako. Habang naglalakad ako long Quezon Avenue yata, yung sinabi niya. So ganun, tapos may nakita daw siyang bahay, isang gate open. Pumasok siya. Rehab po yun, rehab ng mga born again Christian. Yes, that day, pumasok. Alam mo, ano ba yan? Guys, hindi ako nagbibiro. Totoo yan. Pag ginamit niyo yung prayer sa isang tao at ikaw ay may kaibigan na ganon, nangyari ilang beses po. Kaya po ako, God made me to be a prayer warrior. Kasi marami po akong pinag-pray na talaga nasa bingit ng yung isang nga sa church namin sa San Francisco. Nung nagpapatotoo, sabi ko, oh my gosh, sabi ko, yan yung yan ang pinakita ng Lord sa akin vision na mahuhulog siya sa bangin. Na pinag-pray ko talaga, na hawakan ng Lord yung Tapos sabi niya, meron daw puno na nakaano doon. Yung kotse niya nakaganon. Tapos may time na, mabuti nga, meron ng cellphone. At nakakatawag siya ng 911. So anyway, balik tayo sa kaibigan ko. Yun na nga, sabi niya, alam mo na born again po ang aking kaibigan. At naging naging very na siya, nasa church siya, nag-a-attend siya ng church, so born again Christian na siya. So, alam niyo, tumawag sa akin ang lola niya, Mariton, sabi sa akin, I don't care. Mga sagrado kandadong Katoliko ang pamilya. I don't care kung anong nangyari kay Dennis na mapunta siya sa mga kagaya mo. Alam niya, born again ako. Kasi yung tatay ni Dennis ang nagsabi sa akin, ay, born again ka na. Alam masisiraan ka na ng ulo. Ganon. So, tito, uncle, kahit na anong mangyari, masiraan ako ng ulo, basta masiraan ang ulo ko sa pagmamahal ko sa Panginoong Jesus. Sabi ko gano'n. So anyway, all things, lahat nga nag-max sa akin eh. Marami sa pagiging born again ko. Sila rin na born again. So anyway, ayun na nga. Alam mo, sa totoo lang, pinagpipray ko talaga yung best friend ko yan. Tapos po, ang nangyari, wala na sila nung syempre, itong pinakasunod niya na girlfriend, yung aking kumaring Beng. Ito na, naku, matay. Ayun na nga pa, isa sa mga pagpe-pray nyo sa isang kaibigan, yung pag-pray na makakilala ng mabuting tao, mabuting babae, ganun. Lo and behold, yes, indeed, God is so good at binigay niya ang aking maring Beng. Alam mo hanggang ngayon, at least ngayon, kasal na sila kasi yung unang wedding, unang marriage, namatay na yata yung unang So, ibig sabihin na nawala, magpapa sila, hindi nga nila makita yung tao. Oo, hindi na, walang So anyway, nung nalaman na lang na namatay na, so na-dissolve yata yung marriage, something like that. So at least, si Maring Beng nagpupunta dito sa Las Vegas. Minsan nga, sabi ko, pagdating nyo dito, sabihan nyo ako para makapunta rin kayo dito sa Seattle. So anyway, ang ko dito ngayon, aking vlog na to is, choose who your friends are. And if you have a friend, be a good friend and be a prayerful friend. Kasi alam nyo, minsan, hindi naman all bed of roses ang friendship, you know? It's not all bed of roses. We all have to be on a rocky road. So, lalo sa friendship. So, yun na. Tapos, may anak sila na ako tapos, lahat po, marami kaming pinagdaanan. Tuwing uuwi ako tuwing uuwi ako ng Pilipinas, twice a month, twice ay, di ba? Nako, OA talaga yun. Pag dadala niya, alam niya kasi favorite ko turon. Parang 10 araw ko yata kainin yung turon na dala. Tapos alam din niya, pareho sila ng BFF Joy ko, na alam nila kasi paborito ko ang kamote Q. Banana Q din. Lahat ng mga street food, yung mga pero alam niya na yung intestine ang gusto ko kainin ayoko ng isaw. Yung intestine ng baboy, yun, di ba? Masarap po yun. Tapos yung tenga. Sabi ko sa iyo, abundant ang aking table pag dumarating. Alam niyo, I don't need to tell everyone pag nandoon ako sa Isabela. Sa Kawayan ako. Pero pag nalaman nilang nandoon ako, maraming pupunta sa bahay namin, mag-hello, tapos may mga iba, lalo na yung mga mayayaman kong mga kaibigan, sila ate Joey, ate Baby, yan ang mga ate ng aking BFF. Naku,
first time, marami silang pinapadala sa akin. Madarating yung mga boy nila na ito para kay Ate Mariton, gano'n. So yung building a relationship with your friendship talaga is very, very important. Kaya nga sabi ko, choose you your friends. So yun, ito pinatotoo ko na bestie. Sasabihan kong panood ka nitong aking vlog kasi ikaw ang pinag-usapan, huwag mong i-deny. Pero alam nyo, maganda ng relation. Ito ang answered prayer sa akin best na si Dennis. Prayer ko siyempre, ma-rehab siya, magbago siya. Yes, glory to God. Nag-accept siya sa Panginoon. Na-born again siya. Hindi ko na alam kung anong kanyang spiritual life, pero binigyan siya ng Lord na mabuting asawa, which is si Maring Beng. Tapos yung nag-iisa lang yung anak nila, na aking inaanak, na every time pupunta ako doon, lagi kong pinapupunta, may regalo ako. Tapos, hindi lang yun, mataas na rin ang posisyon niya sa kanyang trabaho ngayon, which is, and come to America. They come to visit America. Kaya lang ng Las Vegas. Pero sabi ko, next time nagpunta, sabihin nyo sa akin in advance para mabilhan ko na sila ng ticket, makapunta sila dito sa Seattle. So yon, ayun ang aking dream na mapunta. So happy birthday to you, my dear bestie. Ikaw ay parang inano ng Lord na tayo maging magkaibigan, hindi ba? Dahil ang magkakaibigan ay mga magulang, mga lolo, lola natin. So anyway, yun, oo, alam mo talagang, ang wish din nga ni Lolo, akala nga niya kaming dalawa Kasi naloloko namin si Lolo, makakuha lang ng pang-date niya, ako gagamitin niya. Kaya anyways, ang sarap ng friendship talaga namin. One of my very talaga, wala po akong makitang tragic or magandang friendship ko with my best friend. Susunod ko na lang i-vlog naman yung aking best BFF Joy. We will be best friend forever. So anyway, I hope you like and subscribe.